Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagjogging-jogging o nagjumping jack sa nataran sa Malacañang. Kini mahigala kung tinuod nga okay ang health sa presidente, okay sa nga mo iyang buhaton. Kay alang man mahigala og maingon nga ipangkiha tong mga nagpa sabwag o mga fake news inana nga wa na ang presidente mahigala, nagdaot na, delikado ng kahimtang, simple ra man mga kaigsunan. Kanang buhaton sa presidente, pakita lang siya, mo speech sa mga kaigraan. O niya, ay nana, mapakita sa last kisa, di lang po necessary nga mag-jumping jack yun unta. O doon na lang kalihukan, pero iyang feeling nga okay siya, di sige. Pagpakita mahigala nga last kiss siya mga sukitig paminaw, ay kinigo mga tao uban sa mga higala, inigon, gida sa sintlok ang presidente, lahi naman dayon o mga istorya god. So, karon, instead nga ipangkiha tong mga nagsabwag og fake news, kada lang ipakita lang diha nga okay ang presidente, inana naman na. Aron nga simple lagi kayo, di naman kinahanglan nga modako pa na kung tinuod magid gani nga healthy siya. Kay mga tao man god, nasobraan po ning uban mahigala ila pong tiwasan ang presidente. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, gahapong adlaw ba ni siya day nagdagandagan ni si BBM? Gahapon, no? Nag-jogging-jogging. Kaya saan po ni mga tao, good mga higala nga, ilang pong ipalabian. Pag-ingon nga doon ako na-admit, kay kinigong panglawas sige po ni BBM, kuan magod ka na bang medyo naniwang siya ba? Pero iyang gingon niya naniwang siya kay murag ni kuan ko no, ilang ko na nag-maintain sad, ha? Before siya nag-press con para suspension may sa excise tax, kay gisuspend ang excise tax pero dili tanan. Wa apil gasolina o crudo day. Kerosene like LPG. So before sa press con nagdagandagan na presidente, unya nag-jumping jack kay pagpakita nga healthy siya. Kay ni katap magudto mahigala mga huhong-ihong o istorya nga mao na si BBM na admit mahigala sa Sintlok Hospital. Unya mao na ni, no? Ang mga tao sa mahigala ila pong palabian mura og sa baning uban nga gusto man tingalig unsay mahitabo ni BBM. Ani anang puntuha sa health manghigala di lang kumukuyog sa anang dapita, kay lisob sa kay atong tunguhon na presidente. Kining ato issue for issue lagi ning ato. Pero kining uban gyud mahigala lahi po ning ila borg dako isur kalagot nila mga kagilaan. Unang daghan na mahigala mingon to na sa ospital na daghan mga pulis ito gigwardyahan na. Unya ang uban mahigala wa na gyud nagpost sa Facebook mga kagilaan nga wa na gyud na. Pero makita magud nimo pod siya lagi niwang. Pero ingon siya mahigala nga kini pagniwang niya matod pa mga kagilaan murag na bawas-bawasan ko niyang taba kuno day yan na lang i-maintain, ha. Depende man gud na mahigala niwang ka kay kanana ang kinini ang nakay sakit, naniwang ka taas kag sugar, naniwang ka kay unsay problema nimo, ikunhod imong panglawas. Napoy uban mahigala niniwang kay nag-exercise, nag-gym, inana. Okay, pagniwang niya tungod to sa sakit sa una nga diverticulitis, mao to sa tinae day no. Kay gipa soft diet man siya adto. Lugaw-lugaw lang, ha. Karon kay nawa naman ang iyang fats matud pa, iya na lang gi-maintain. Mo ning gisulting BBM. Pero tinuolay do na say diverticulitis, saning ko ana, diverticulitis. Isod sad i-pronounce ning nga kinini ang sakit ining dato .
diverticulitis mo na iyang sakit. So, human ato kaysa tinae maguna gipa soft diet siya kanang lugaw-lugaw lang ba. So sadya naglugaw-lugaw na siya, naniwang siya. Nya kay naniwang naman siya iya lang kunong gimintin. Mo na gisulti ni BBM. Unsa man ning kuan mo ni no? Nya dayon pag kinini ang pag counter ana mga hohongihong og naunsa si BBM gahapon ni dagan siya. Kay kana gud mahigala kung ako'y pasultion, number 1 dili ko mo-appeal ang ana sa health nga issue. Kani ato issue for issue lang ni unsay issue sa ato nakita nga legitimate na gyud. Kanang health legitimate gyapon ha. Kay kinahanglan man ta mahibaw gyud sa health status presidente pero dunay mga nangutana nako dai, mga nag-chat nako na unsa mas BBM mo ni na okay na ba na kuan na ba kuno? Inko ayo sa aha kay ako sang klaruho na kay wa pa na mo gawas dos DYHP. Ako lang ni mahigalang gyagi kato katawa kay daghan bitaw tinuoy nag-chat nako nya mga nangutana ba ko mogawas kini sa akong post sa akong Facebook page da kana tinuod na pero wa pa gani ay lang sa aha kay daghan man kay ni circulate mahigala stage 4 kuno mo nimo una no nya ang uban wala na murag gusto man nila mahigala nga una-unahon na dako gilang kalagot sa uban no so bat kita di sa ato mahigala ang ako diri ang sa akong kabahin fair na rin ato mga kagalaang treatment labi na kung inanang sa health di lang kay kumo apil-apil ang dapita no pero tinulay lang doon nagay rights po ng mga tao nga masayod unsa mga higalay status sa health sa presidente kay bisan bisan gani is korporasyon kinahanglan mata masayod mga higala unsay kumusta ang health status sa tong presidente kadto bitaw Steve Jobs bitaw day sa Apple cancer man tong iya. Kaya lang mahibaw ang mga stockholders. Unya, labi pag presidente ka, mahibaw ang imong katawhan o unsay status imong sakit. Number 1, daghay mag-ampo pod para nimo nga maayo unta ka. Ikaduha, concern kay ikaw man maoy decision maker god. Ang decision making power naa nimo. So unsaon man dili ba ka ma-affected ang imong way to make a decision if in case do na kay dako o seryoso nga gipamati sa imong lawas. Mo nang concern ang mga tao. Kini pong uban lang tinuod na concern ang mga tao dunay rason. Dunay punto nganong concern sila. Ang uban lang ila lang pong pagkapinan. Ila lang po na no. Na kini ni ang uban stage 4 cancer, may recirculate mahigala ang istorya. Ang uban gusto na po lang patyon sa BBM. Ang tubag sa palasyo, ikiha ko nun nila to dahil katong mga nag-circulate. Simple naman nag-ikiha ni mo pati naghana man sa na kayo. Saan man na? Unya, kaya ninyong gukuro na ron na daghan mga fake, kuha na ba? Fake accounts. Simple na yun. Ipakita lang nga si BBM mo appeal og na mga events. Sama atong araw ng kagitingan dahil doon mga events ba? Labi mupakita sa publiko. Di man kinahanglan nga dako pa ng butanga mahigala nga ipangkiha pa to nagpa-circulate or unsa. Kuan lang. Straight to the point. Nya kini po ang iyang gahapon, okay po ni pero nasobraan po na mo dagandagan response. Nasobraan po niya diya pasug-o sa niya bebe. Ingon nga di kon healthy be mag-jumping jack ko. Kuan na po kayo. Nawa mo niyo. Na sa audio dong. Unahon asa may una to jumping jack o kaning dagan. Kaniyo. Jumping jack oh. Dagan oh. Asa gamay lang. Ato sa ikon gamay. Mura man mahigalag si Nicolas Torres. Nag-practice mahigalag boxing sa ting-uwan-uwan. Nag-isipon hinoon. Na kini mahigala, di ministel nga mo jumping jack yun. Di po ministel nga mo dagan. Kay, basig mabughat na hinoon ng kalakiha day.
Ayaw lang, enough naman nga mapakita sa publiko, mo sulti, maayo lang iyang pagka-deliver siyang speech, okay na siya, oy. Sa gila ng umang mga tao nga, tunguhon yung presidente, importante nga nakapakita ka sa imong kabaskog, kuhan ka na ang able ka din ha, o doon na kay medical certificate to counter sa mga namutang-butang, pwede sad. Pero ina na mo dagan-dagan sa gyud og kuan, da mo po iya, pero basi niya hinuog mabughatin o nga ng kalakihan ay ba? Malunhat hinuog ka ng kalakihan na. No pressure na. No pressure na. Dagan-dagan na hinuon ng mga reporters, oh. Ako ni Agi katawa mga sukitig paminaw. Ba't tinuod na nga bisan sa korporasyon, labi na sa nasod, kanang presidente sa korporasyon, concern ang mga stockholders. Nga doon ay transparency sa iyang status, sa iyang health. Labi na mga higala sa presidente sa nasod. Kaya ang katawhan manggod, di malikaya natural na mga tao mo na kumusta man o sa may health status. Tungod kay ang presidente mga kaigalaan sa corporate o sa usakan nasod, daghan ang mga decision-making power and stability nga naka-tied up diha mahigala sa iyang papel isip presidente sa korporasyon o presidente sa nasod. Straight to the point. Ang leadership mga higala nga continuity simba ko og maunsa ang presidente. Mo nang concern ang mga tao ana. At least daghan pa mag-ampo kung ugaling unsa man ang economic impact. Tanawon sa mga sukitig paminaw, ang market and economic impact. O kining iya nagdagandagan siya da. Moingon po ning uban mahigalag nga BBM gyud sad nga mga loyalist niya. Inyon masakiton karon dagan mawagid tay ka kuan niyo saway na pud. So napasabot na di ka maka-place gyud tanan. Di mapakita si BBM nasakit na stage 4 cancer. Og karon nga nipakita na jumping jack pa, di puno musugot. Og maghigda mo, manaway mo, og mag-jumping jack, manaway mo. Usa naman ay buhaton. Kaya, og maghigda, manaway mo, og mag-jumping jack, manaway mo. May paimudagan. Ato diwa sa mga higala standby lang sa human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, ang mga tao lagi sa ako nag-ingon, di lang ko mo sakay sa ubang mga isyu sad. Kini ato, nalang ko akong gitan-aw sad mahigala nga asa nga mga issues nga ngadto ko mo sud, no? But kini kong health ni BBM wa kay ko mo kuan ani, Pero kining mga labi na katubang yun na stage 4 kuno day ana. Dili na kanang utanan ako, yun ba namatay na bagyo kuno ko. Ay sa mo kuan wa pa gani ma-post DYHP o sa IFM o ginguman diri sa akong Facebook page ay lang sa mugtuo gidayon. Kana amo na mahigalang i-post na gay namo, amo na nang gi-verify. Wa pa gani ay lang sa kay porbida pagka kuana ng mga istoryaha. Di malalim. Pero bayingon lagi ka nga ang mga tao doon na ba'y kinahanglan bang masayod? Yes, kinahanglan. Importante man ang transparency. Mapresidente ka o korporasyon o mapresidente ka, samot nagpresidente ka sa nasod. Kanang presidente ka sa korporasyon, usa na nga example may higala kato si Steve Jobs, mautoy usa sa mga co-founder to sa Apple day. Inventor to ining mga Apple ron nga mga Apple nga mga cellphones, mga tablets, guban pa. Unya, kinahanglan to iyang status sa iyang kuan kay nagkigbatok man to sa cancer mga kaigalaan. Kinahanglan nga masayod ang mga stockholders, makaapiktar oy. Ang health mga higala sa usa ka presidente sa korporasyon makaapiktar sa directly nga makaapiktar sa market value sa usa ka butang. Unya makaapiktar pod sa mga stockholders indikin. Nya kana mga stockholders na para sa rights nga ang ango invest may daghan ani o pahibaw ani niyo unsay status sa atong presidente. So mo na nga kana na ang agi og transparency imo gipakita sa korporasyon. Now how much more sa nasod? Mo na nga og mangutana ang mga tao unsa naman ang health ni BBM.
within normal na gina mahigala nga mangutana ang mga tao. Ang uban lang ila naging pagkapinansa at mahigala post nga naunsa na. Ang buhaton sa Malacañang mao ra gyud ipasabot mahigala ni Amanes BBM nya magpakita nga naa nag-speech panalitan na mga activities na lang. Kining iya po mao lang po iya mga kagalaan no. Dani dagandagan na gihinon siya pog ni jumping jack noon. Na reklamo pa mo og naon sa iyang health kani di tagbog dagan ang kwan. Tagbaw po ng mga PSG in taon, may gukod-gukod, kaya ba si Maon sa presidente hindagan na ba? Isod may niyang kalaki siya mabughat, tinoong ka, ilag pa-pressure ang mga kanay, madaot tinoong ka ng kalaki, haday. Aron lagi papakita, mahigala nga okay pa ka, no? Tanaw mo, dagan-dagan sa may gala, tagbaw gukod po ng mga reporters, gukod-gukod lagi mo, no? Unahunang BBM og sa kon pa tagadalagit pa og mag-jumping jack inyong sawayon. Og mudagan inyong sawayon may pailumige. Pero mao lagi na kana nagpakatap ang mga inana nga mga fake news. Di na kinahanglan kay daghan kayo ng pagkatap sa fake news. Wa ra ba lisod kay pangitao na. Nabatay capacity manay dakong pangutana kay daghan tayong mga complainants dili mahigala maghisgot tag mga simpak law mga kagalaan SIM registration act man gyud masulbad ning mga problema sa kanday. Kaya bang sulbaron sa gobyerno? Pwede sa inyong testingan. Pero sa ako nang giingon ang masimple ana mapakita sa BBM og mga activities aron pag-controvert anang mga pamasangil. Ana lang simple. So kini ang gibuhat okay ra man sa niyang gibuhat pero na sobraan man po ni gamay kay nidagan na mahinuon ni basta siya po mahitabo hinuon niya. Lisod sa kayo hinuon. Dagdagan niya niya maugtas hinuon na. Sad-an ginuto sa mo tong mga tao nga. So doon ay mga disinformations nga nahitabo mga kagalaan. Una na kuno stage 4 cancer, ay kaduha na hospital kuno sa St. Luke's, ngano kuno daghan nga mga pulis nga naa. So karon na kuana natubag mga higala nga okay ra wala ra problema sa BBM. Ready ra siya mga sukintig paminaw, tao, jumping jack inana ka kuan. Wala ra problema yar po ning gipugos ba ka aron lang pag-accommodate sa inyong kuan, sa inyong mga una-huna nga di na okay sa BBM. Okay pa dagandagan pa man gani. Pero mo na kung giingon, ang mga tao go di mo mabasol nga doon na sa masayod kay gusto mo sa transparency sa gyud, no? Kay sako na lang giingon ang decision making naa man gud niya. So unsa man siya unsa may status ang health. Kung makabantay ta sa eleksyon nga sa Amerika, labi na ni mga Americans ay grabe kay nasa ka concern kaayo sa ilang presidente kung unsa manghigalay health status. Kay nitabo itong World War II kato si President Roosevelt mga sukid tigpaminaw. Kinini ang nikalit man tong iyang Vice President Osaka sa pagka-presidente kay na kuan magis siya na discuss siya magitong taon to siya manghigala gumikan kana nagipamati. So ang Americans kung imong tan-awon very concerned sila sa presidente, very concerned sila mahigala sa health status o mental status. Unya katubit taong kuan han masabot nga ang US sa kadugay na nga civilization sa US dili pa sila ready indekin nga mudawat og presidenteng babae. Straight to the point. Kay kinigong US president ka, kanang presidente ka sa nasod, automatic ikaw mooy commander-in-chief sa armed forces. So ang pag-decide anak mahigala, imo sa na, no? So natsabot na to ang Amerika, natong 2016, ang kontra ni Trump, President Donald Trump, ang iyang kontra last 2016, mao to mahigala si Hillary Clinton. Asawa to ni Bill Clinton. Pero napildi si Hillary ni Donald Trump. Daw di pa ready ang US nga modawat mahigala o presidenteng babae nga mo'y mahimong commander-in-chief sa ilang armed forces. Straight to the point. Nga gawas ana, kadagong mahimo kang commander-in-chief sa armed forces sa Amerika, dako kay Grisgo dili lang Amerika, kun dili ang tibuok kalibutan. Considering mga higala nga mo claim ang US nga sila mo ay pinaka naa mahigalang powerful armed forces sa tibuok kalibutan.
by far sa uban mga higala nga mga nasod. Ha? Unya karon no, pagka 2016, 17, 18, 19, 20, pag 2020 dagan mahigala si Joe Biden, pildi si Trump. Pero ngano man nga si Joe Biden pag 2024 last year, lato 2024, ngano naman sa mudagan gipulihan sa Kamala Harris because ang health. Ina na ka concern sila. Labi na pagdebate la ni Donald Trump ay kala maglisod naman si Biden og tubag. No, nakakita ang mga Americans lisod sa kaigbo itong himuon ng presidente. So ato panahon na kusog na si Donald Trump nga kay galaan, gipulihan siya ni Kamala Harris kadtos Joe Biden. Nya Kamala Harris, duha ka mga babae gunin kontra ni Donald Trump pagka presidente mahigala sa Amerika, pulos pilde. Straight to the point. Usa ka timailhan nga ang mga Amerikano, di pa sila gusto o di pa sila ready nga mudawat og babae mahigala nga presidente. Straight to the point. Unya, si Joe Biden nga nung gipulihan because within Democrats, sa partidong Democrats, sila mismo ni demand na sila nga ipuli lang sa Kamala Harris nga mo itong kandidato kay kus Joe Biden may magkandidato ana mapil dita. Ang ipulihan ni Kamala Harris, at least dunay nindot nga fight o tatong Kamala Harris pero pag human sa election live, sus gapuwa-puwa man ang mga states dito sa US. Grabe mag-support day mahigala kang US President Donald Trump. Straight to the point. Pero at least, lahi si Kamala Harris as compared ni Joe Biden. At least gipulihan nito Joe Biden. Kay guwa to pulihi may gala, mapildi mo gito. Sigurado tong pildi. At least Kamala Harris, nakita na ba at that time, dili siguradong pildi. Malagmit pa ganing mudaog. Doon ay chance nga mudaog. Joe Biden, wala naman. Pag primerong debate pala nila, na Pero pag puli ni Kamala Harris, pulihan, kusog to sulbi si Kamala Harris dayon. Ni kusog. Pero si Trump, pag may gipusil man si Trump, nga wa, maigo nga, wa man timano. Mao ginay nagapiting kusuga ginang Trump ato day. Maningon sa dunay tuyo ang Ginoo ngano nga gipusil ko ako maigo. Nga mga Amerikano sa mahigala medyo kuan po sila kay ang policy ko ni Trump nga Americans first. Americans first anak mo to iya. So ang mga Amerikano within dito sa sud sa US medyo okay si Trump. So mo to nga bida tan-aw ni mahigala gikulatag maayo si Kamala Harris oy. Pero ina na nga akong example ha, inana ang mga Amerikano ka concern kinsay ilang leader, kinsay itong ibutang nga leader, kinsay angayan din ha. So tan-aw nila babae mo itong ibutang mahimo ning commander-in-chief sa atong armed forces, murag lisod alanganin tinganitaan ni. So di pa sila ready. Duha ka babae ha, si si Hillary Clinton ug si Kamala Harris, duha ka babae na pildi gyud mga kagilaan ni Donald Trump. Si Donald Trump na pildi ni Joe Biden. Pero kung nag-rematch pa si Joe Biden o si Trump, mapildi na Joe Biden. Kaya ang health ni Joe Biden sa una nilang sangka ni Trump, okay pa. Pag ikaduhang sangka mahigala, medyo wa na to. Mo to nagkahuna-huna tong Democrats nga wa pulihan talaga si Joe Biden. Agi pulihan gyud mga sukit tig paminaw. Straight to the Sa point. muna nga di na to mabasol sa Pilipinas nga ang mga tao concern og unsay health status ni BBM. Kay isip presidente ikaw man gud may dunay ang sentro ba sa mga desisyon na ani mo og capable pa ba ka physically fit, physically and mentally fit pa ba ang imong mga decision makings. Mo nang di na mabasol ang mga tao nga concern sila mangita sa asang presidente. Di man punto bagon ko dayon, asang presidente. Day karon ni gawas mahigala na jumping jack. Dagan pa mga sugid tig paminaw ha. So okay na mo diha napo iban nga nasubraan na pud kayo. Di lang pud kinahanglan nga mudagan o mo jumping jack. O nya mo ingon bibi o mo jumping jack. Manaway mo o mudagan manaway pay bulig. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, arita may gastonduga mga iskutanan robotaga mga kaigalaan. Now, dili malikayan. Kining ato may gala sultil kitag realidad lang ba, no? Karon mga panahon na grabe naman gyud mga higalang preparasyon para sa 2028 election, labi na sa national level. In fact, mao lagi to mga kagalaan nga dunay mga tarpaulins nga gipamutang
kadto kang Leni Robredo, testing the water to. Kang Leni Robredo ang partner mga kagalaan si Vince Dizon. No? Gipamutang may galamon wa man kayo ni kagat day. Kay kung panalitan og mo arangkada to, moingon nga akan na may sakto, no? Malagmit kuha na kaniyo. Oh, Leni Robredo, integridad aprobado. Vince Dizon, lideratong may aksyon. Ato lang lagi kakatawa mahigala anak maging mga kandidato bisag kinsa mga kandidato buta-butangan ginagkuan din ha. Nasa mga slogans mahigala uban pa, ha? So, kaysa nang lutaw ron nga mga huhong-ihong, mao nga dunay panagtandem, panaghiusa na lang ang grupo sa Pink o ang grupo sa administrasyon aron mga higala pagpilde, pagpangandam mapilde gyud si Sara Duterte mahigala sa maabot nga 2028 eleksyon. Straight to the point. So, kay kung magkabuag sa, medyo dakog tsansa nga dili makadaog. Pero kung mag-usa sila, malagmit, doon na pa mahigalay chance. Kay kung imong basihan, depende yun ang hinoon, no? Kay kanana ang si Sara, 32 million man itong nakuha nga buto kapin. Si BBM, 31 million man ang nakuha nga buto kapin. Pero ang uban mahigala, kung imo ingon nga analisaron, mingon nga naipon maguto ang buto sa Marcos o Duterte. Moto inadto ang resulta. What about karon kung atong testingan ang maipon ang grupo mahigala sa Marcos o sa mga Pink? Basin ang mapilding Duterte. So kani og tinambanon ba lang nimo? Although ang tao doon na may lain-lain mahigala nga mga kuangod, doon ay mga lahi nga mga sistema ni ana mga sukit di paminaw. But kung imo lang tinambanon, gitabangan ang usa ka kuan sa unas Leni Robredo, gilubong gyud in taon. Kay kana sa Leni Robredo baya, pag unang sangka ni Leni og ni BBM daog bayan as Leni. Pagdagan ni Leni isip Vice Presidente ni Maruhas, nya si BBM mahigala ni dagan isip Vice Presidente mahigalang Miriam Defensor Santiago. Daog adtong panahon na si Leni Robredo, pilde man gus BBM ato higayon na. Although doon na sila mga kaygala ay protesta nga gihimo dito sa Supreme Court. Straight to the point. So kadto strategy to nila sa kabahin ni BBM nga mobangga siya ni Leni og balik for the presidency. Aron pag siguro nga modaog sa Indekin, makig kuyog sila, makig kunbuya sila sa mga Duterte aron nga ang duha ka grupo solid north, solid south. Atod man nakuha gyud nila ang formula. Nasakto ang formula nila mga higala kay kung na three-cornered fight pa to, kung tan-awon nimo mahigala daog gyapon si Sara pero slim ang margin. Pero mapildi si BBM. In fact, kung mudaog si Sara, tan-awon nimo mosunod si Leni, ikatulo na si BBM, pero gagmay ra kay biya. So kadto doon na nag-strategize adto mga higala nga kung mo rematch si BBM versus Leni niadtong 2022 election, delikado si BBM. Og mag-rematch sila. Yan labi pagbudagan po Sara di three-cornered fight. So giusa na. Nakigsabot sila, si Amy Marcos Megala ako man to na interviews kanginan. Nga siya gyud og si BBM mo ni ngadto sa Davao, pakigsabot Megalang Sara nga imbes mudagag mayor ilang gipadagan isip running mate mga kagalaan ni BBM. Straight to the point. So karon kung panalitan mag-usa ron ang grupo ni BBM o ang grupo sa Pink, mo ni ang ilang kwintada nga mao ni ang chance nga malagmit. Kay kung magkabuag sa sila, delikado man. Kay eleksyonon karon, si Sara Duterte mahigala, kusog yung kayo. Nagdi na matandog ng rating, delikado kayo. Although, wa pata kasabot sa umaabot ng mga adlaw, ha? Unsay may tabo. Karon do na may hearing gani karong adlaw, ha? Tanaw na to sa hearing kung pananglitan ilagi yung madaot si Sara makigilaan niya, mapiktaran ang mga tao, da ka na, wata masayod. Pero kung di mapiktaran ang mga tao, kaya nahitabo na ni kaniadto mahigala sa hearing squadcom, wa man mapiktaran ang rating. Delikado kayo. So karong adlaw doon na hearing. Atong i-discuss na ang legal aspect anang napita, ha? Yan taod-taod. Pero kini ni ang ug atong mabantayan. Isip pangandam na kay ang grupo sa admin mga higala ang ila gid untang
padaganon pagkakuan nga nangandoy sa jud nga modaog o mahimong sumusunod ni BBM kadto Mas Martin Romualdez. Nya mura magwa na paglaom Mas Martin. Nangita sila lain ani ron kinsa may lain si Tulfo ba? Kini mga Tulfo brothers ba? Murag ni atras sa mga Tulfo brothers day. Kinsa pay lain John Vic Remulla interesado. Kinsa pay lain si Vince Dizon may gala mo ilang gitupo gituboy-tuboy pero di po magsilbi og presidente gidaganan so og mag-usa ang Pink og ang administrasyon iusa na lang sa linilay padaganon sa Pink unya magkuhag vice presidente running mate sa admin nga mao na si Vince Dizon mo na ang ilang katong ilang tarpulin gibutangan Lini Robredo integridad aprobado Vince Dizon lideratong may aksyon ha kay within the Pink kining Pink do na sila ilang kandidato nga reserba kinsa man Lini Robredo si Risa Ontiveros o si Bam Aquino at least do na sa mga materials nga medyo kung panalitan mag-eleksyon gyud indekin makakuan gyud do na sa ilang kandidato in fact kini si Risa Ontiveros sa kamot masad ni mabitan nang naabot in taon ni panagat dito mahigala sa kwan dito Sambales mga sukid di paminaw ay baguhan og panalitan gud og mutaas ang rating unsa gyud ka advantage mahigala mutaas ang rating naay mga mo sponsor mabitan akong giingon kining sulting ni Madriaga layo kas tinuod mga higala nga nangitag sponsor saras mga drug lords day og sa mga kinini ang kuan medyo layo ra kaayo kay di lang ta mga drug lords oy kana mga legitimate nga mga businessmen mo support na sila mo volunteer og support mo amot na mahigala kwarta sa usa ka kandidato nga dumadaog. Si Sara Duterte atong panahon ng 2022 nganong number 1 nganong kolekta magkakwarta ways and means nga wa man planong mudagan dito man tos Davao ra mahigala gi-convince man itong mudagan. For Sara presidency kuno to mahigala mo toy sulti sa affidavit ni Madriaga. Ikaduha sa kunoy gisugo. So unsa may ilang relasyon unsa man ka dugay na nga kasaligan si Madriaga kana matan-aw gina nganon siya man po'y saligan, anak, nya nganon dito man sa mga drug lords. Nga mo iyang pasangil. Nga, di lang ta maghisgot og drug lords ka na mga legitimate businessmen mo amot na ngadtong Sara, labi na adtong panahon na because at that time, kusog kayo number 1 Sara Sorbigod. Plus si Digong naas Malacanang. Ang tanan mahigalang mga local government units mahigalang mga LGUs, mga leaders, naa nila tanan. So muna nga medyo lisod katuuhan ni iyang affidavit. Pero nahitabo man gini mga higala nga wa mudagan si Sara. Kini si pagkakaron sa grupo mahigala sa Pink nag-float-float po nga ni Risa Ontiveros kay uroy og busaka iyang rating. Kay kinilabas Lini Robredo mura og iko-convince pasad ni Lini nga mudagan ba di ba day? Kay paminaw ko si Lini magod. Actually, tuwa man ni Mayor man is naga mga kagalaan. Sa grupo sa Pink, nga pilianan, si Lini, si Risa, o si Bam, si Lini mo ay taas-taas og rating. Si Risa medyo layo-layo ra og si Bam. Pero interesado man na si Risa mahigala, unya kaya si Lini, murag, konbinsihunon pa man, ingon ka ito drilon nga atong tabangan og hangyo si Lini, nga masugot. Kaya kaya si Lini, hisitant po na, bisag sa una ganit pagdagan ni pagka Vice Presidente maruhas tayo, gi-convince man sa nila ni. Di man na ingon nga, tanaw na ko, di mo sa ina ka-ambisyoso sa Lini. Kuan la ba, in fairness mo sa niya. Pero ang mga tao, mura kalanganin lang sa silang uban. Okay mas Lini, dili man ambisyoso, dili ambisyosa, niya okay man niyang record. Pero ang uban po mga tami, nakuwangan lang may attorney, kimurag hinay ba sa ang iyang leadership bitaw og kinahanglan tag leader strong leader gid ron labi na ning problema mahigala nga sa kriminalidad Straight to the so point. na-perceive na sa Lini more dili kayo sa napita mga kagalaan pero konbensihonon pa ni sa Lini si Risa murag interesado ni pero kung ang rating dili mga higala mo taas dili gyud kadayon og dagan kay wa may mo sponsor gud ani day og imong ipugos maglisod man kag pangkonbinsya sa mga insect dito nga tabangi mes campaign. Kay kini mga negosyante mahigala marukoy sad ni tan-aw nga wa kay daganan sad nga dagan-dagan ka unya murag wa kay tsansa di po sila mahigala mo support kay wa po sila makuha.
Kini gud mahigala ang mga businessmen, tinuoray lang. Mo support sila kay buhan ug mudaog ka, medyo dili pud mapiit-piit sila maayo og do na sa mga taxes nila, katong ila mahigalang mga pamarayag dito unya. Kay lahi magud og parehagon din sa kuan gud bisag sa lokal gani mga kigilaan. Pangsiradaan ng mga establishment sa pagkunta partido day. Bikilon kada mahigala sa mga permits. Ina na. Umuna nga kini mga businessmen, natural lagi na nila nga mo support. Tan-aw po sa mga businessmen og kusog ang pikas ug pikas, mo sekretor po naghatag sa pikas ug pikas. Nantulayo kay kag rating, wa may mo support nimo, gisamay mo sponsor nimo, gisamay mo bankroll nimo. Wala. But kini sila ni malagmit dunay mo support ani. Siya may kusog sa within the pink. Ang problema niya kakusog di pagyud niya kakusog sa kang Sara. So kung eleksyon non mo daog Sara pero uroy og ang ilang target ron karong adlaw mag-hearing man. Discuss na to og mapuhon ang ilang hearing. Mag-hearing man ron. Basin pa og ilang pin down si Sara. O mapin down la Sara mahigala kani napaman sa committee level questionable pa magani ni Supreme Court pero considering nga YTRO ngang gipagawas sa Supreme Court so makahimo ang House ani unsa ilang buhaton. In the meantime nga wa gyud mga higalay kamanduan nga temporary restraining order. Nakaron, doon na may plan B na ang mga Duterte. Tanaw ko plan B ning kang gibuhat na kabasti. Ang tiwason may galahastan bay human lamang sa pipila ka mga mainungdan. Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Kini ni ang maglagmit kay katong mga tarpaulin mahigala ni Leni og nila ni Vince Sison, testing the water lang sa to. Mukagat ba or dili. Nya karon pero ang plan A gyud ani nila mga higala nga ma-impeach gyud Sara aron nga di na makadagan. Kay di na makadagan si Sara, mahimo nga ma-level ang playing field. Malagmit pa gani siguro day og dili na madayon og di na lang madayon og kanang ipon ang pink og ang BBM nga kuan grupo. Kay total og ma-level ang playing field, at least doon na chance mo daog mahigala kinsay kandidato sa administrasyon, doon na po chance mo daog ang pink. Kay kanang taga-pink sad mahigala medyo dili man sad lalim sa ilang kabahin og makig-ipon sila sa kang BBM nga grupo. Straight to the point. Kana kung mawagtang sa equation si Sara. Hearing man ron mahigala sa House Committee on Justice. Pero ang problema og dili mawagtang sa equation pananglitan og makadagan gyud sa 2028 ila lang ipunon gyud ni. Aron nga naay chance nga modaog. Ang sa part po nila ng Duterte mahigala sa campus mga Duterte, tan-aw siguro nila nga nakatubang si Sara og impeachment. So pagbahin mga kagilaan, kini plan B ni. In fact, tan-aw nako plan B ni nga si Basti Duterte maoy ilang gihimo nga leader karon, presidente sa PDP laban. Straight to the point. Nanumpa si Basti Duterte inday kinatong weekend ni no? Nga isip mao karoy bagong presidente sa PDP laban, kauban sa maong kalihukan si Bongo, Senator Bongo o si Senator Robin Padilla. Natong adlawng Domingo ni. Sa may leader, ngano sa may gipihimong leader sa PDP laban? Ngano di man si Sara Duterte indaykin? So malagmit kining ilang gi-float na ang ni Basti. Nga ni ana mahigala presidente sa PDP laban kay ugaling unsay mahitabo ni Sara Duterte atol sa impeachment. Ibutang talang mahigalag himuon tanan sa administrasyon mga kigilaan nga ma-disqualified yun. Si Sara Duterte kay once ma-impeach mga higala sa lower house unya ma-convicted nga to sa Senate. Aside sa removal from public office, ang mahitabo ana dunay perpetual disqualification mga higala nga mahitabo ngadto kang Sara, di kadagan. So mo siguro nga ilang gi-float si Basti. Kaya nga naman pinipilaban nganong di man pod mahigala si Sara magibutang. Total Sara man mo sa opposition non mahigala kuan ni aman ni mga grupo ni si former speaker Alvarez day. Di apod gani si kuan defensor. O man ni mga kuyugas na dito. Naa si Senator Bongo, naapod si Senator Robin Padilla, nga didto mga sukid tig paminaw. So malagmit kining ila naghimo na sa plan B nga kun ugaling
ma-impeach gyud si Sara Duterte, ready ang campus mga Duterte nga ni ami plan B nga among kandidato. Straight to the point. Daghay daan tan-aw na ko ini mahigala. Ilang gi-prepare lang gyud daan si Basti kay basig tinud-on gyud si Sara mga sukitig paminaw, ibutang ta lang ma-pressure ang mga senador. At least maka ready sila nga makabutang og substitution sa ilang kandidato. Substitution in the sense may galang di nakadagan si Sara, napaslailaing kandidato nga makadagan. Or paghatag po ni og lain mga kagalaan nga message ngadto sa mga senador indeken o sa mga congressmen nga buhatan yung tanan para kang Sara, batiman dili pa totally mamatay ang mga Duterte mahigalag mawa si Sara kay di pa may lain nga reserba. Malagmit mauni pod mga higalay mga tuyo, no? Kay sa tanan mga kagalaan nga no, di man subunggo mo gihimong presidente sa PDP laban indeken. Nga kana mga karangkaraan na nganong gikan mga sa pamilya mga Duterte. So kini usa kini katan-aw na to mahigalab plan B ni sa mga Duterte kay kun ugaling ma-disqualified jud si Sara, ma-impeach, ma-convicted, ma-disqualified jud ibutang talang na asalay-laing kandidato. Nya ang pangutana ani dumadaog ba si Basti Duterte panalitan og wa si Sara? Ang realidad ana nga kung panalitan gyud og mapindown ni si Sara mahigala makakuyog ni Basti sa paglibot-libot di na sa makadagan, but pwede siyang mahimong campaign manager ni Basti day. Diha na po na napitang tan-awon timbang-timbangon gyud nimog maayo ron. No? O di ba makadaot sa political career sa mga senador? Unya ang sinultian na ba ining Basti mahigala katong uban nga dili gusto mga Duterte, di kisa magganahan ning Basti. Di pa sa ganahan Sara, samot ng Basti. Sawa kanawa go na Pero katong uban pod mahigala nga mga pro Duterte, mga sa okay na sa Basti, mayor go na sa Davao. Nakasuway gyud na mga higalag ka leader, Nya karon gihimong leader mahigala sa PDP laban, Ang iyar bang sinultian pang Basti mahigala mura bang digong day? Kaya ito paminaw na kong na yung speech kadali, be? Be, gamay lang. Napa to yung speech names? Be, kanay. Sige ko, no. Sumama kayo kay Leandro Libiste. Munta kayo doon. Sige ko, no. Magandang... Akala ko tatapusin pa yung kanta Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Libiste, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, talo si Marcos sa Davao Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban, na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat.
2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin yung 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, Posa ka lang, okay lang man. Posa ka nila. Posa ka, Nems. Tama, oh. Lain-lain man ang perception sa mga tao, ani. Nganong siya man mo gipili nga PDP laban president? Nganong di man si Bongo? Nganong di man si Robin Padilla? So, kini-prepare nila ni, kay mga tao manggod, Pro Duterte kayo ni mga Visayas ug Mindanao, dili tanan. But, kung imo sorbihon, ang kusog mahigala ni Sara Duterte ang Visayas ug Mindanao, ug ang Luzon area, nga, kining National Capital Region na NCR, dili ang Tibuok Luzon. Ang NCR mismo, daog para Sara, di ba kita kasurvey? So, og si Sara may ilang gibutang presidente, wala na mausara tanan. Og ma-impeach Sara, wala na. Pero si Basti, murag ila mahigalang gi-float-float nga, sa gilan Sara. Pero tanaw na ko, parang dili gyud ma-impeach si Sara gyud may ilang bit diha. Si Sara gyud ilang padaganon. Pero uroy og madisgas sa Sara mahigalang sa impeachment, naa sila'y ilang reserve. Nakaron, ug tan-aw ni Mos Basti mga kagilaan, lain-laing persepsyon kadto mga suko sa mga Duterte mo nga tanawa, naapay patik daghan kayo. Wagi ayo ng tawhana, ha? Pero kadto mahigala mga pro Duterte, maingon masad mahigala nga. Art ka man ang tato ron, na may daghan mo. Wa may pasabot nga maldito ka mo patato ka, na may mga magpatato daghan din nga para art ba lang sa lawas. Nga, ang iya bang sinultian, ang uban man, naminaw mo sinultian ni Basti, ang tuno may kala, murag si Digong. Kato naglagot ni Digong dan, lagot kay kuan na, sa tuno pa lang dan, murag yung si Digong. Pero kato mga produktivity mo yan, kiniginahan kay tani, kaya malihag yung tuno ni kuan, Digong. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.